Hello, so ito yung reading natin para sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makuha lahat ng energy na air sign sa mundo. Pero okay lang yan. May mga next readings pa naman tayo. For those of you na gusto mong po-book ng personal reading, Madam P, dyan na lang po sa aming Facebook page. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Pag di ka makapag-message sa amin, mag-comment ka na lang sa pinaka-profile picture. Yung mga admin ko mag-assist sa'yo. Let's start. What do we have here for the sign of air sign, Gemini, Libra, Aquarius? Isang shuffle na lang po. Pa-comment na lang dyan sa baka kung heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Air sign. Ace of Wands. Wait lang. Baguhin ko lang yung aking ilaw kasi parang naanuhan ako sa color. Ayan. Ace of Wands at saka the Hanged Man. The Strength card. Well, air sign. Ang energy mo, pwedeng with the Ace of Wands, nag-focus ka ngayon sa mga new beginning. And with the Hanged Man, may mga bagay kang hinihintay ngayon. Maybe even person. Mga tao, no? Na hinihintay mo ngayon. Kaya lang with the Strength card, nang mamatigas ka. Naghihintay ka pero at the same time, hindi mo rin alam kung anong gagawin mo pag dumating sila or biglang nagparamdam sila. Well, I don't know kung ilan ba itong taong to or love-related ba to. Yung iba, oo. Yung iba, hindi. Okay? So, yung iba sa inyo, if love-related, since this is love reading, ganon yung energy. Parang pag dumating siya, inihintay mo siya, pero pag dumating siya sa buhay mo, hindi mo rin alam kung anong magiging reaction mo, anong gagawin mo. You know what I mean? Magulo ka din sa partner, pero you're focusing naman sa mga new beginnings Hindi mo nga lang talaga maiwasan na maghintay or isipin itong mga nakaraan mo. Part of you may mga nakakapagpa-trigger. Ano yung mga triggers na yon? Yung iba, angel numbers. Yung iba, bakit out of nowhere bigla mong nakikita yung mga yung pangalan niya. Nag-i-scroll ka lang halimbawa sa Facebook, lagi mo napapansin yung pangalan niya, kapangalan niya. O yung iba sa inyo, music, no? Yung parang nagninilay-nilay ka lang, nagmumuni-muni ka, tapos biglang tutugtog yung tugtog na may kinalaman sa kanya. Nagiging dahilan nito para matrigger yung pag-akaalala mo o pag-iisip mo dito sa taong to. Kaya part of you is hindi pa rin totally nakakapag-let go. Although nagfo-focus ka sa new beginnings. By the way, I don't know, may nakikita kong incense. So I don't know kung recently lang may mga nakausap ka regarding incenso or nag-iisip ka bumili ng incenso or mag-incenso ng bahay nyo, tahanan nyo. Let's give your reading. Person nakakonect mo. Okay. Hindi ko kukunin tong iba. Ito lang isa na nakahiwalay. You do have here the Devil. This is Capricorn energy.
One more card for the person that you're dealing with. 7 of Cups. Tatlo yung card na lumabas. Marami to, pero I will still take this kasi naramdaman ko yung energy. 7 of Cups, 7 of Wands, tsaka Page of Swords. Ayan, ayusin ko lang para nasa gitna siya. Ayan. Person na kakonect mo, ano kung pala kaibigan ng taong to, may nakakuha kong energy pala kaibigan. By the way, what sign is this? Air sign, ano? Gemini, Libra, Aquarius. Anyway, 7 of Cups, 7 of Wands. Pag gusto niya mag-reach out sa'yo, or the last time na pinag-usapan ninyo ng taong to may kinalaman sa kaibigan niya, or common friends ninyo, this could be your reading. Okay? Kung hindi man, yung time na pinag-usapan ninyo yung mga kaibigan nyo or kaibigan niya, ito yung mga bagay na iniisip niya ngayon. Nagkaroon ng transformation sa pag-iisip nitong person na to sa mga bagay na gusto niya mangyari. Parang sa pangarap niya, medyo na iba yung mindset nitong taong to. Mataas nga lang talaga ego niya. Ano yung emotions niyo sa isa't isa? Emotions niyo sa isa't isa. The Tower. Knight of Cups. Ay. I feel like maraming pagbabago nangyayari sa'yo, especially sa emosyon mo dito sa taong to. Parang hindi na katulad ng dati. Pwedeng, maybe in the past, with the Knight of Cups, mahal na mahal mo siya. Kaya lang with the Tower, parang nabago na. Hindi na katulad noon. Natapos, yung iba natapos na yung emosyon mo sa kanya. Kasi with the 5 of Swords, nasaktan ka eh. Ngayon, natutunan mo na kung paano protektahan yung sarili mo, yung emosyon mo. Pero minahal mo yung tao. So, ano yung emotion niya para sa'yo? Emotion niya para sa'yo. 4 of Cups. The Judgment. Nagkaroon siya ng awakening. Sabi ko sa iyo regarding sa mga bagay na gusto niya, the Star is also here. Kanina pa ito nagpapakita, the Star, Aquarius energy. I don't know if you're ganun yung energy, parang friendly energy eh. Parang friends. Or meron nga kayong mga common friends. And the 4 of Cups, nabago yung paningin niya or pananaw niya regarding sa realidad. Biglang nag-shift yung mindset niya at saka yung way niya ng pag-iisip. Pwedeng in the past, hindi niya nakikita yung mga bagay na may kinalaman sa'yo. Like, binaliwala niya yon. And then, ngayon nakikita niya yung halaga mo, yung mga halaga ng mga sinabi mo, yung mga halaga ng mga pinagagawa mo or ninyo sa kanya, or ninyo noon.
Nagkaroon ng ganun na hindi niya pa marirealize kung hindi pa nawala o hindi pa natapos. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Yeah, malaking panghihinayang yung nakikita natin. Justice card is here. And the Six of Swords, I can see you moving on. Especially kung may mga area sa career mo ngayon na parang medyo I feel like na medyo nag-okay na. Although, Six of Swords, ito yung picture, pero hindi ito yung nakikita kong picture. So, ang i-read ko yung nakikita kong picture ngayon sa aking vision ay ibang card eh. Ano siya, yung picture ng Six of Swords doon eh, parang unti-unting umaakyat ng hagdan yung person na nandun sa tarot, which is lumalabas siya as growth pagdating sa Justice card, which is career development, career growth ang naghihintay para sa'yo. Wala tayong by the way, this is the number 7. Parang may angel number 777 na dito. Yeah, the 7 of Cups, 7 of Wands. You could be dealing with a Libra. Kasi, in astrology, the 7th house is the house of Libra, So, anyway, in the near future, ang daming problema para dito sa person na kakonect mo. 9 of Swords, 8 of Pentacles. Choice niya yun eh. The problem with this person with the 5 of Cups, ayan, nakikita natin yung kalukutan niya, sakit, stress na nararamdaman nito person na to. Kasi masyado siyang nagpa-easy. You know what I mean? Tapos, natakot siyang umalis sa kanyang comfort zone. The problem with this person is kung ano yung nakasanayan, kung ano yung parang ano lang siya, kung ano yung mas nakikita niya na ito na kasi yung nakasanayan, tapos nakikita niya yung mga taong nandun na ganito, ganyan ang nangyayari sa kanila. I feel like sumusunod lang siya eh. Okay, gumagaya lang siya sa ginagawa ng iba. Tendency dito sa person na to, ayun, nagkakaroon siya ng mga falls or pagbagsak. Kasi pwedeng nag-workout para sa iba pero sa kanya hindi. Nakakita tayo din ng problema, kalungkutan kasi nga tinatry niya ayusin sarili niya, hindi naman niya maayos. Inayos mo siya noon, tinulungan mo siya, di pwedeng hindi naman siya nakinig sa'yo or hindi naman siya nakipagtulungan sa'yo. May sarili siyang isip, may sarili siyang direksyon, may sarili siyang buhay. Pwedeng iba sa inyo umalis na wala itong person na to, kaya nga ngayon part of you is naghihintay eh. Pero I feel sorry actually for this person kasi nga kailangan niya pang bumagsak muna bago niya ma-realize kung ano yung halaga mo talaga. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.